Binabagtas ng motorsiklong yan ng Diego Serra Avenue sa Las Piñas hanggang mag-counterflow siya at sumalpok sa kasalubong na van. Wasak ang harapang bahagi ng parehong sasakyan. Dinala sa ospital ang rider pero idineklara siyang dead on arrival. Ayon sa isa sa mga first responder, nag-overtake ang rider sa dalawang motorsiklo kaya siya sumalpok sa van. Sumuko kalaunan ng van driver na napagalamang walang lisensya. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Patuloy pa ang investigasyon. Simula sa susunod na Lunes, December 1, bawal nang dumaan sa mga highway at pangunahing kalsada sa buong bansa ang mga e-trike at e-bike. Ano naman kaya ang reaksyon ng ilang motorista riyan? Ang mainit na balita hatid ni Bea Pinlac. Gamit sa pamamalengke, ang hanap buhay, at pati sa paghatid sundo sa mga anak. Ilan lang yan sa mga pinanggagamitan ng e-trike at e-bike ng ilang nakausap natin. Kaya perwisyo raw ang mahigpit na pagbabawal sa pagdaan ng e-trikes at e-bikes sa mga highway at iba pang pangunahing kalsada simula sa Lunes, December 1. Malaking kawalan, malaking problema kasi unang-una wala akong pambiling sariling sasakyan. Ito, malaking luwag sa akin to. Kagaya kong nagbi-business, nagtitinda. Perwisyo talaga po, talagang wala akong magagawa eh. Wala na kang kita, tapos magmumulta ka pa, di wala na. Dapat ang bawal yung mga namamasada. Hindi naman namamasada to eh. Pamamalengke lang sa panghatid ng mga bata sa school. Wala na, magugutom na kami ulit kasi wala yung hanap buhay. Kaya, sige lang, mas mura kasi to. Kaya panghanap buhay talaga namin. Sa deliberasyon ng Senado sa budget ng Department of Transportation, pinuna ni Senador Raffy Tulfo na tila pinalitan na aniya ng mga e-bike at e-trike ang mga jeep bilang hari ng kalsada. Madalas din umano masangkot ang mga ito sa mga disgrasya. Lumalala po yung problema sa e-bike and itong mga nag-e-bike, of course, nagsasakay sila mga pasahero, walang mga lisensya. At of course, dahil hindi sila rehistrado sa LTO, wala din po silang mga insurance, third-party liability. So kapag sila po ay nakasagasa, then sorry na lang. Nag-commit po ang ating bagong LTO head, si Asica Lacanilaw, that by December 1, huhulihin na po lahat po ng mga e-trikes na nasa kalye. Kapag nagsimula na ang hulihan, automatic i-impound ng LTO at DOTR ang mga mahuhuling e-bike at e-trike. Pero pwede pa rin naman daw dumaan sa municipal, barangay roads at mga looban ng subdivision. Una nang naglabas ng memorandum circular ang LTO na dapat iparehistro ang mga e-bike, pero sinuspinde ang implementasyon nito. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Handa raw tumistigo sa harap ng Independent Commission for Infrastructure si Presidential son at Congressman Sandro Marcos. Kahapon, sinampahan na ng mga reklamo sa ombudsman ang isang kongresista at alkalde sa Pangasinan kaugnay sa questionableng flood control project sa San Jacinto. Balitang hatid ni Joseph Moro. Sa Ombudsman, inireklamo sina dating Pangasinan 4th District Representative Christopher De Venecia, suwal Mayor Liseldo Calugay at asawa ng Mayor. Reklamang plunder, malversation of public funds, grave misconduct, gross neglect of duty at dishonesty ang inihain ni Jaime Aquino, isang lokal na mamamahayag at leader ng Asosasyon ng mga Tsuper at Operator ng mga tricycle sa Pangasinan. Kaugnay yan sa anomalya umano sa 286 million pesos na halaga ng flood control projects sa San Jacinto, Pangasinan. Sabi ng DPWH official sa Kwan, yung mga nakausap namin sa Region 1, ay yung kumikolekta daw sabi nila, si Congressman De Venecia, si Christopher, ng 20% sa lahat ng mga kontratista, sa mga kontrata, mga iba pang kwandoon, hindi lang sa flood control. Kabilang dito ang Riverbank Protection Project sa Barangay Santo Tomas, Casibong na nagkakahalaga ng mahigit 48 million pesos. Ang BET Construction and Supply ang nakalistang gumawa ng proyekto. Ang una kasi ang may-ari talaga si Liseldo Calugay. Siya talagang may-ari ng construction firm. Ngayon, nung nag-asawa na siya kay Garre, ay siyempre siya na ang nagmamaneho ngayon. Makikita ninyo ang project ng DPWH dito sa Barangay Santo Tomas, San Jacinto.
Bagong gawa lang ito, 2024. Ito ay nagkakahalaga ng mahigit 40 million pesos. Pero tignan ninyo kung ano nangyari. Ha? Hindi pa napakapakinabangan, nawas out na. Inireklamo rin ng ilang opisyal ng DPWH Region 1 at DPWH Pangasinan 2nd Engineering District, gayon din ng contractors na Zoda Trading and Construction at joint venture ng Silverwoods Construction at Lux Dragon Construction. Pati ang private contractor umano ni De Venecia. Sinisikap namin makuha ang panig ng mga inireklamo. Sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, humiling ng executive session sina Quezon City 6th District Representative Maria Victoria Copilar at Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas. Ilan sila sa mga binanggit na mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya na umani nang hihingi ng 10 hanggang 25% na komisyon mula sa mga proyektong nakukuha nila. Tumangging humarap sa media si Copilar. Sa isang pahayag na in-upload niya sa kanyang social media page, sinabi niyang walang ghost project sa District 6 batay sa inspeksyon ng DPWH, Quezon City Engineering Office at iba pa. Hindi rin nagsalita si Vargas. Sa isang pahayag, sinabi ni Vargas na ipinakita niya raw sa komisyon ang mga dokumento na nagpapatunay na walang mga proyekto ang mga diskaya sa kanyang distrito. Nagboluntaryo naman tumestigo sa ICI si House Majority Floor Leader at Presidential Son Congressman Sandro Marcos. Sa sulat niya sa komisyon, sinabi niyang handa siyang humarap sa ICI anumang oras at magbigay linaw sa anumang bagay para matulungan ang komisyon sa investigasyon nito. For me, I have nothing to hide. If they want to question me, if they want to call me in, I will make myself available to them. Nauna nang inakusahan ni dating Congressman Saldi Co na may budget insertion si Marcos, bagay na itinanggi ng kongresista. Magtatakda ang ICI ng petsa para sa pagdinig. Regardless of who that person is, will voluntarily appear and testify under oath, malaking bagay sa amin yan. Yung pong pagtestigo ni Sandro is a welcome development. But, what do you think about it? Of course. Why, sir? Wala, of course. Because? Wala. Any testimony is okay. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, maaari nilang i-live stream ang pagtestigo ni Congressman Marcos dahil hindi naman to humingi na executive session sa komisyon. Kung matutuloy ito, si Marcos ang kauna-unahang testigo na maila-livestream ng komisyon. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. TGIF mga mare at pare, angat ang gandang Pilipina sa Miss International 2025. Ang pambato ng Pilipinas na si Mirna Esguera, 4th runner-up sa pageant. Miss International taught me to be selfless, and it taught me the value of having friends from all around the world. And I am so grateful for this opportunity because I learned to help everyone in here, everyone who needs my help. And above all, it made me a better person, a human that cares. Because I was able to create my project. And with that, it is my tribute to all the people who helped me. Yan ang sagot ni Mirna sa question and answer portion na umani rin ng mga papuri online. Nakapanayam ng GMA Integrated News si Mirna pagkatapos ng pageant. Nagpasalamat siya sa Pinoy fans. Mga kababayan, we made it to top 5. Maraming salamat po for your support. Kung wala po kayo, wala rin ako dito ngayon. Maraming salamat sa pagbabayanihan, sa lahat ng mga message nyo. Sobrang na-appreciate ko po. And I hope that I made you happy with our placement. I can't wait to go home. Beep, 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 mga motorista, may inaasahang big-time rollback sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon po sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, 3 pesos kada litro ang posibleng bawas presyo sa diesel. 40 centavos naman ang inaasahang rollback sa kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene, may inaasahan ding 3 pesos kada litrong rollback. Ayon sa DOE, nakakaapekto riyan ang posibleng ceasefire sa pagitan ng Ukraine at Russia at oversupply sa ilang oil market.
Huli sa Marikina ang pananalisin ng cellphone ng isang lalaki. Ang suspect na umamin sa krimen, dumadayo pa roon para magnakaw. Ang mainit na balita hatid ni Bea Pinlac. Sa unang tingin, tila namimili lang ang lalaking yan sa isang tindahan sa Marikina. Pero maya-maya, habang abala ang tindera, tinangay ng lalaki ang cellphone na naiwan sa mesa at saka binulsa. Napag-alamang hindi pala yan ang unang beses na nanalisi ang lalaki sa mga tindahan sa Marikina ayon sa pulisya. Marami na po siyang naging biktima. Nililinlang niya muna yung kanyang magiging biktima. Nagpapanggap siyang isang customer na may bibilhin. Pag nakalingat po yung nagtitinda, ay saka naman niya dudukutin yung kanilang cellphone or kung anumang bagay. Pero more on cellphone po yung kanyang kinukuha po. Naaresto naman nagpapatrolyang pulis ang 51 anyos na suspect kahapon matapos niyang manalisi ulit sa isang photocopying service sa Barangay Concepcion 1. Nung kukunin na po sana nung victim yung bond paper na bibilhin po nung suspect ay kanya pong sinunggaban yung mismong hawak-hawak na cellphone po ng ating biktima. At siya po'y agarang umalis. Nasa 6,000 piso ang halaga ng tinangay niyang cellphone. Base sa investigasyon, dumarayo mula Antipolo ang suspect para magnakaw. Aminado siya sa krimen. Nakakahirapan kaya nagawa ko yung pagsalisin na yan. Pasensya na po kayo kung nagawa ko na dahil kalalaya ko lang ho. Ang tagal ko sa kulungan, wala po akong maayos trabaho. Pagka nakalaya ko hindi na po mauulit ang aking gawain at pipilitin ko na magbago para sa pamilya ko. Patong-patong na reklamong theft ang isasampa laban sa suspect. Paalala naman ng pulisya sa publiko, mas maging alerto, lalo na ngayong bare months. I-secure po nila yung kanilang mga gamit at hanggat maaari po, wag po silang magdala ng mga mamahaling bagay na talagang takaw tingin sa mga kawatan. Dapat wag din po tayong mga ampante. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa inaabangang desisyon ng ICC sa hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kausapin natin si Center Law Philippines Executive Director at ICC Listed Counsel, Attorney Gilbert Andres. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ano pong senaryo na inasa natin kung mapagbibigyan o kung hindi rin mapagbibigyan ng ICC yung hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ano po mga susunod na hakbang dito? Oo, kung hindi pagbibigyan, ibig sabihin, naka-detain pa rin si Mr. Duterte dun sa Scrivenagen Detention Center. At yun na po yun, wala na pong apila yun. At kung ito naman ay nag-grant naman yung kanyang appeal sa interim release, sa tingin ko po, may mga kondisyonis po yan na ibibigay. Kagaya po ng doon lang po siya sa bansang willing po siyang i-accept. At syempre, hindi niya po pwedeng i-contact whether directly or indirectly ang mga biktima at mga witnesses po. So may mga kondisyonis po yan. Pero abangan pa po natin yan mamaya. Nabanggit niyo po yung isa sa malaking kondisyon, yung isang third country na pupuntahan niya. May impormasyon ho ba kayo kung may nag-agree na? At sa Europa lang ho ba po pwede na ma-release itong dating Pangulo kung pagbigyan yung kanyang interim release? Rafi, mahirap talagang mahulaan kasi naka-redact ito pong country na to doon sa mga submissions ng defense pati na rin po sa mga issuances ng ICC. Kaya talagang mahirap po siyang mahulaan po kung anong country po 'yun. Pero ano po yung chance na makabalik sa Pilipinas ang dating Pangulo sakaling mapagbigyan yung kanyang interim release? Well, in the unfortunate event na mapagbigyan, I think hindi po siya dapat pumunta sa Pilipinas kasi wala naman pong agreement with the Philippines. Wala naman sinasabing Pilipinas na willing itong i-accept si Mr. Duterte dito sa teritoryo ng Pilipinas. Ngunit naintindihan ko rin, Rafi, na meron ding news reports na I think August 19, 2025 kung saan sinabi nga ni Mr. Duterte sa kanyang anak na si BP Sara na gusto niyang dumiretso sa Davao kung mag-grant yung interim release. Pero sana hindi po mangyari po ito. May bearing po ba ang pagiging non-ICC member na ng Pilipinas? Malaking bearing niya na Rafi kasi ibig sabihin paano pa na ifa-follow ng Pilipinas yung mga kondisyonis na yun hindi na nga ito parte ng ICC. At alam mo, Rafi, wala ding sinabi ang Philippine government na willing po ito na i-accept si Mr. Duterte. Kaya sa palagay ko po, hindi po Pilipinas yung
estado po yun o yung bansa pong iyon. Sa inyo pong karanasan at pag-aaral, meron na bang napagbigyan ng interim release at sa anong ground ko meron man? Ganito, Rafi, kung yung charge po ay international crime sa ilalim ng Article 5, kagaya ng crimes against humanity, war crimes o genocide, wala pa pong napagbigyan ng ICC na application for interim release. Pero kung charge po ay offenses against the administration of justice under sa Article 70, mayroon pong dalawang pagkakataon na pinagbigyan po yung interim release. Pero ang ibig sabihin nito, wala pa pong pinagbigyan na application ng interim release kagaya po nung kay Mr. Rodrigo Duterte. Isa po sa sinasabi ng kampo ng dating Pangulo ay yung kanyang kalusugan. Pwede raw makonsidera na mapagbigyan yung kanyang interim release. Isa po ba ito sa pamantayan, yung kalusugan ng isang taong standing trial? O Rafi, hindi po siya isa sa mga pamantayan kasi wala po siya dun sa Article 58 ng Rome Statute. In fact, nung mag-decide po ang pretrial chamber, hindi po yan sinama ng pretrial chamber yung konsiderasyon sa kalusugan at sa sitwasyon po ni Mr. Duterte. Kaya inaasahan po namin hindi rin po ito maging factor sa appeals chamber decision. Okay, abangan po natin at 5:30 ng hapon lalabas yung kanilang decision. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Halik. Maraming salamat, Rafi, at mabuhay tayo. Si ICC Listed Counsel Attorney Gilbert Andres.